Brother Cruz, Brother Ray Cruz na Kristiyano, actually isang Kristiyano. You surrender your life, you surrender your soul, you surrender your heart kay Lord. Siya ang magmamaneho ng buhay mo ayon sa kanyang kagustuhan. Ang ma-share ko sa inyo is, yes, si Lord ay nagbago, binago ang buhay ko. Ang ma-share ko sa inyo is, yung una, nang ako'y binata, laman ako ng money, laman ako ng beer house, araw-araw. Ahente kasi ako noon, kaya madami akong pera, madami akong mission. Araw-araw ay naman. Yung grabe ko yung hanggang na sa lakon ko. Kilala ako yan. Dito ako kumimig yan. Isang cheap. Ibig sabihin, pwede ako kumimig ako na wala akong pera o utang. Pwede ko naman. Nagagawa ko yun. And doing up, dahil nakaupo ko dun sa tinatawag ng tagumpay. After 2 years na ako nagtrabaho, nagkaroon ako ng kotse. Nabigyan ako ng kumpay ng kotse. At saka, may promise siya every 2 years bago sasakyan ko. So, talagang nakalakon, nalulot ako dun sa kaligayahan. So there was common time. Pagdating ng Sabado Linggo noon, di ako nagsisimba noon eh. Simbahan, basta kung saan-saan pumunta, kung saan ko gusto. Pero mas common time na parang natouch ako. Sabi ko, ano ba itong buhay ko? Marami na akong pera, si para ko sa so, hinanap ko yun. And, nakapag-isip ako na siguro kailangan kong magpasalamat kay Lord. So, napunta ako sa isang organization, Baptist Church. Binigyan ko sa libid na mga miyembro at magiging tayo miyembro ng simbahan. Tuloy na pala, hindi na pala talaga ginawa ko, kaya hindi si Lord ang lumapit sa iyo para niya ay hindi nag-prosper, parang nawala sa sarili ko. So, hindi ako nag-grow. And bumalik ako sa dating ambisyon, ulit, gano'n. Until such a time, na yung asawa ko, kasi may kaibigan ito na sa opisina parang sinusundo yung asawa niya sa opisina. Hindi makatanggi sa akin yung asawa niya sa opisina, yung boyfriend niya. Kasi ako yung amo niya, ako yung boss niya. Every time na pagtapos ng office hours, hindi siya makatanggi sa akin. Kasi yaya kasi ng inuman. Hanggang umisan, nagdating ng alas 4 ng gabi na. Pag umuwi ako ng alas 10 ng gabi sa bahay, itutuhin ko. Unusual yun. Patalaman ng piling ko, may sakit ka ba? Kasi hindi ako uuwi ng mga oras. Alas 2 sa alas 4 ng gabi na. So, makagawa ng paraan na napakilala ko sa asawa ko ngayon. So, napakilala ko, nag-usap kami, naligawan ko. Tapos, nagka-boyfriend kami, nagka-ayos kami. Eh, nawala yung barkada. Kasi ako umpisa, nawala yung barkada na buwag yung 5 o'clock. Yung after office hours. Pag sinabi after office hours, may second office ako. Pag hinanap ako niya, ano sa second office? Yung second office ko, yung doon mo ko makikita. And, napan yun, nahinto yun. And,
sinigil ako. Nagkasakit ako ng diabetes. Wala pa akong asawa mo. Nagulat ako ng isang buwan. Hindi ako makakita. And yung pera tinigil namin. Naibon niya. Yun ang ginamit namin. Papagamot sa akin. And after nakarecover ko, nakakita ako, niyaya ko siya magpakasal. Magpakasal tayo. Ayaw pa niya maniwala nun eh. Kasi akala niya, tayo ko lang, totoo, sa totoo, sige, magpakasal tayo. Nagpaaral kami sa pinuhin ko. Sabi pa sa kanya ng pinuhin ko. Pakasalan mo yan, yung pinuhin wala na nakakagalan mo yan. Ngayon ako pa, si Mrs. pinakasalan ko. Nagpakasal kami, pero hindi pa yung wala pa si Lord sa buhay namin. Nagpakasal kami, nagbuhay kami na tao kami sa loob ng bahay. Pero parang awal nito, hindi mo nag-awal, magandang naman ng pera. Kasi ang pinag-awal namin para ng pera, hindi yung kung ano, basta yung pera pinag-awal namin. Kasi ako wala sa tunog eh. Sige, happy ko lang eh. And dumating yung panahon na hindi ko alam. Siguro talagang parang ng Panginoon. Nandito lang kami sa Palmera. Ilang beses kami pinupuntahan ng aming mga pare at saka yung kamag-anak niya na sumali sa CIS o sa CRT, sa Purpose for Christ. Hindi kami makita-kita. Hindi kami matatagpuan. Mga 4 na beses. One time, umaga, ayaw ko start yung kotse namin. Kasi ihahin ko yung mga anak ko sana sa eskwelahan. Ayaw ko start. Paulit-ulit tulad, lahat, ayaw ko start. So sabi ko sa kanya, sige, mamasahin naman naman kayo. Dalawa pa lang yung anak namin. Mamasahin naman naman kayo ako. Titignan ko yung kotse na kapatid. So, namasahe sila. Ang ginawa ko dahil sa asara ko, mupo ako sa balkonay at kagignan niya ng kape. Then after that, dumating yung kumpara na at saka yung kamag-anak niya. Kumatok sa bahay, sabi niya, Brad, pare, matagal ka na yung hinahanap, hindi ka na naman matagpuan. Bakit ano ko yun? Yayari ka namin sa CRT. CRT pa naman eh. Ano ba? Sabi ko, sige na, akin na yung information sheet. Akin na. So, dala ng information sheet. Pinari ko lang kung hindi ko lang. Kasi, ang mind ko is kung paano ko mamapakin yung coach ko. Pagkatapos ako sa kayo, hindi na pinag yung coach ko. I-start ko. Na-start. Sabi ko, wow. Palagay nga talaga. Hindi ako pang-inunod na nakausap ako. So, na-start ko na ng coach ko na takbo ko. Pagdating na pagdating ko sa opisina niya, sabi ko, ma, may nagbinigay sa akin. Basahin ito, information sheet. Tingnan mo kung okay. Kung okay, pinagpahan ka. Kung pinagpahan, okay. Pero, nagiging household member kami. Tuloy-tuloy, nag-graduate kami ng CLS, CLT ng year 2000. Hanggang ngayon, nagiging ito kami. Sa 12 years na kami dito. Yung buhay na dinanas ko ay malaking kaiba nandito na ako sa Purpose for Christ. Kasi pala, maski sinasabi mong sila ng Kristiyano, kung walang nagmumotyo, walang nagbibigay sa iyo, walang nagbibigay sa iyo ng mga informasyon, walang tutulong sa iyo kung dapat mong gagawin, walang nagbibigay sa iyo ng informasyon tungkol sa iyo ng Panginoon. Hindi mo siya malalaman, hindi mo siya makukuha. Sa ngayon, nandito kami, dedicated kami sa Purpose
Although paminsan, hindi natin maiwasan, maski ka makalapit na kay Panginoon, nagkakaroon ka pa rin ng trials. Nagkakaroon ka mas madami ng trials na nangyayari. Pero kami, pag mayroon namin mga problema mga dapat ayusin, hindi na natin pinag-aawalan. Buo na sa isipan na Lord, nandun ka. Alam namin, hindi mo kami papabayaan. Hindi mo kami iwawalo. Kasi, nandito na kami nagkatrabaho kami sa iyo. True enough, madami kami mga hindrances, madami problema. Pero, si Lord, hindi niya ibibigay sa iyo sobra. Hindi niya ibibigay sa iyo 1 month advance. Ibibigay niya sa iyo. Yung eksakto, sa eksakto ng pangangailangan. Talagang tested and proven ka ngayon. Na pagka may nangangailangan, hindi naman natin makailangan. Kung minsan nangangailangan, hindi natin siya pero, ginagalangan natin sa Panginoon Lord. Nandito kami. Kami yung anak na kailangan ng tulong. Please, tulungan mo kami. Yun lang ang prayers namin. And, so far, hindi pa kami hinihingan ng Panginoon. Marami kami problema. Pero, just in time, binibigay ka sa akin. Binibigay na lahat. Kung hindi mo nyo ipatanong, meron kami 4 na anak. At ang lalaki, pinagin sa mga tayo. Yung minso namin na tayo, tik na mawala. So, dahil sa panalangin ng ngayon, binigay sa amin ang pinapos sa mga babae. At sa ngayon, first year college na siya. Meron ako nag-graduate ng 2 na college. Yung pangatlo namin yung third year college sa San Pedro, yung ako siya. Yung babae namin, first year college sa San Pedro din na college. So, makikita mo sa buhay namin, parati. Pag may problema kami, Lord,